Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So may pag-uusapan tayo ngayon ano. Ito nag-viral yung babae, yung huminto sa NLEX para para pulutin yung katawan ng asong nasagasaan. Alam niyo 'yan, ito oh. Huminto yung babae, tinabi niya yung katawan ng aso na nasagasaan doon, yung namatay. So nakalagay dito, ah sasakyan biglang huminto sa gitna ng NLEX para pulutin ng isang patay na hayop. Inisyuhan ang show cause order ng LTO at inalarma ang sasakyan. Naglabas sa show cause order ng Land Transportation Office laban sa rehistradong may-ari at driver ng isang Toyota Vios kaugnay ng isang insidente noong ika-26 ng Pebrero 2026 sa North Luzon Expressway. Makikita sa video na ang nasabing sasakyan ay huminto sa gitna ng expressway at bumaba ang isang pasahero para pulutin ang isang patay na hayop sa daan. Ang pangyayaring ito ay nag-viral na ipinost sa Facebook page na Kosh Chikitings. Ayon sa LTO, ang aksyon ay maaaring ikategorya bilang paglabag sa batas trapiko tulad ng reckless driving at obstruction of traffic. Batay sa SCO, ang lisensya ng sangkot na driver ay suspendido ng 90 days habang isinasagawa ang pagsisiyasat at ang sasakyan ay ilalagay sa alarm status. Hinihiling din sa may-ari at driver na magsumite ng sinumpaang salaysay kasama ang kaukulang dokumento nito. Kapag hindi sila dumating sa araw ng hearing, ay tinuturing ito na pagbaliwala sa karapatan nila na madinig ang kanilang panig at ang kaso ay pagpapasiyahan ayon sa available na ebidensya na hawak ng ahensya. Hati ang opinion ng tao dito eh. May video pa ba ito? Tingnan nga natin. May video pa ba to? Wala na yata, binura na yata yung video. So, screenshots na lang ang meron. Ito. Yan no. Tinabi niya yung patay na aso. Maraming sumimpat siya dito sa kay ate na gumawa niyan. Pero marami din ang tumutol eh. Kasi nga naman, delikado kasi itong ginawa niya. Kung akong tatanungin siguro yung action niya hindi ko pwedeng hindi ko pwedeng baliwalain. Siguro dog lover siya or animal lover Ganyan talaga pag animal lover. Minsan ako ganyan din ako eh. Kahit yung pusa na nakita ko na nasagasaan na halimbawa buhay pa naman, hinihintuan ko talaga. Pero dito sa tagpong to, NLEX kasi ito eh. NLEX kasi ito eh. Tsaka wala ka nang magagawa diyan kung patay na talaga eh. 'Di ba? Hindi ko naman siya pwedeng sabihin tanga kasi puso niya yung nagdikta na ginawa niya yun eh. Kaya lang, delikado nga naman yung ginawa niya. 'Di ba? Wala tayong magagawa doon. Pero feeling ko lang mapapatawad ito ng LTO. Yung pinakamalala nito na parusa dito, siguro 90 days suspension. Parang si Josh Mojica, parang ganun. 'Di ba? Wala eh. Alam mo 'yon. Minsan hindi natin maibabalanse yung hindi mo naman pwedeng sabihin na katangahan yung ginawa niya. Sa ibang tao siguro, no? Pero ako may part of me na naiintindihan ko eh. Kaya lang mali naman yun kasi talaga. NLEX yun eh. Bigla kang titigil dun, di ba? Okay lang sana kung yung tinigilan mo pwede siguro tao. Hindi ko naman sinasabing walang kwenta ang buhay ng hayop, pero
Depende sa degree kung ano yung ititigil mo doon. 'Di ba? Tsaka masama pa nito, parang ni-reels pa yata no? Parang ang nangyari, vinidyuhan din nila yung ginawa nila para i-post sa social media. Yun ang malaking pagkakamali. Siguro kung hindi nyo pinost yan, tahimik ang buhay nyo siguro ngayon. Dala kailangan ng ng pang reels Wala no? Iniisip din siguro. Siguro gawin mo yan, huwag mo na i-video. Anyway, next topic tayo. Next topic. 'Di ba? Sana hindi na lang siya video. Sumakit pa tuloy yung ulo niya. Ito naman tong natawa ako nakita ko tong post na to yung mga ipis daw sa MRT. Tingnan nga natin. Pahirapan na nga pag nagko-commute. Paano pa kung may makasabay kang mga ipis? Ay, ganyan ang naging karanasan ng isang pasahero ng MRT3. Nagkakagat pa raw habang nakapatong ang kanyang braso sa bakal na hawakan sa loob ng bagon. Ang paliwanag ng pamunuan ng tren sa live na pagtutok ni Jonathan Andal. Jonathan? Yes, Mel. Alam mo, hindi pa malinaw sa ngayon kung paano ba talaga nagkaroon ng ipis sa loob ng tren. Sabi naman kasi... Hindi naman sa pagiging maselan, I'm so sure may mga tao na kaya naman palampasin yan Lalo na yung mga tao na 'di ba, yung mga nasa lower class. Sanay naman sila sa ganyan However, dapat kasi yung ganyan, yung mga pampublikong transportasyon, inaalagaan kasi talaga dapat yan. Hindi ito question ng ang arte mo naman or Hindi Nagbabayad ka dyan at may mga tao na pinapasweldo para alagaan yan. Dapat walang ganyan. Di ba? Hindi usapin ito ng pagiging maselan Kasi baka mamaya may mga magsabi, ang selan naman nun. Di ba? ng pamunuan ng MRT3, regular naman yung ginagawang paglilinis sa mga bagon. Ang malinaw lang sa ngayon, Mel, regular na may ipis. nakunan po ng picture yung mga ipis sa loob ng bagon. Narito po, panoorin ninyo. Kinilabutan sa litratong ito ang mga pasahero ng MRT. Mukhang mayaman pa naman yung kasi ang linaw ng ang linaw ng camera no? Mukhang iPhone. Pagka nagkaroon pala ako ng iPhone, picture din ako mga ganyan. Tapos magrereklamo ako. 3, ang kumpol ng mga insektong yan, mga ipis pala. Ang picture, nakuhanan ng isang pasahero sa may bandang hawakan. Section ng tren matapos daw siyang kagatin habang nakapatong ang braso sa bakal na hawakan sa loob ng bagon. Nanindig po yung balahibo ko ilang beses po. Naramdaman ko na may kumagat sa akin. Meron po akong nakitang maliit na kagat. Banda siya sa dito. Pero mas nangilabot daw si Joy nang may lumabas pa raw sa puwang na mas malaking ipis. Baby ipis. After ko mapicturean, meron po akong nakitang lumabas na mas mataba siya ng konti, na kulay brown, tas parang bilog siya. Sana po linisin nila po yung MRT kasi marami pong nagko-commute araw-araw, tapos kaya nga 'di ba? Hindi naman ito usapin ng pagiging maselan or what. Ano lang talaga, ibig ko sabihin ibigay niyo naman sa tao ang dapat sa tao. 'Di ba? I mean, nag-hire kayo ng diyan Nag-hire kayo diyan ng tagapaglinis Mas sulit man lang sana yung sweldo nun, 'di ba? Hindi pwede, dapat may standard din yung ganyan hindi nila alam na meron palang ganun. And baka mauwi nila sa bahay po nila. Ipinarating ng GMA Integrated News kay Transportation Secretary Giovanni Lopez ang karanasan ni Joy. Lopez. Nakahiyaan niya ito, kaya agad niyang ipinag-utos sa General Manager ng MRT3 na mag-imbestiga at gumawa. Ito yung ito yung siya yung DO, yung pumalit kay kay Dizon, 'di ba? May kontrobersiya din diyan sa diyan
may pinahiya din siyang MRT. Ano ba name yun ni sir? May ganyang kaso din eh. Secretary Giovanni Lopez ang Giovanni Lopez. Hanapin nga natin yon. May isang issue pa yan na pinahiya niya yung kawani ng MRT din eh. Sa kapabayaan din yon. Saan na yun? Giovanni Lopez. Sa LRT yata yon. Ayan o, yung ito, baliktadawin lang natin ito. Tinanggi ng DOTR na pinahiya at pinagalitan ni Acting Secretary Giovanni Lopez ang station manager ng LRT-1 Baclaran. Nadismaya naman daw si Lopez dahil 4 na taon na raw walang tubig sa naturang istasyon. Nasa frontline na Kaya balik. hindi, sa totoo lang, yung pinagalitan, yung mga pinahiya na yan, ako normal yan sa trabaho eh. Ewan ko sa inyo kung tututol kayo sa akin or ganun lang talaga ako nasanay. Normal yan eh, yung mapahiya ka. Ay, lalo na nung nasa Robinsons ako, boy. Yung pagka, halimbawa, pangit yung tindahan mo, nagbumura yung mga operations manager doon. Yung sa harap ng mga customer. Sabihin ka na, ginagamit mo ba yung utak mo? Bakit kulang ang cashier mo dito? Hindi ka tumawag sa HR. Hindi yung namimilipit kayo dito sa dami ng tao. 'Di ba? Sa susunod, gagamitin mo ang utak mo, ha? Tapos yung mga customer nakatingin sa yung gano'n, no? Habang pinapagalitan ka. Pero kami noon, pagka gano'n ang ginagawa sa amin ng operations manager namin, nagtatawanan lang. After niyang umalis, nagtatawanan lang kami, no? Kung ano na lang pinagsasabi na, total wala na ako sa Robinsons eh. Kikwento ko na dito. Pag nakatalikod na yung namin, yung operations manager namin, wala na. Alam mo, nagtatawanan na lang kami. Hindi, hayaan nyo na. Matanda na kasi yun, wala pang asawa. Hindi naman kami ganun ka, yung ganyan. Kasi sa bagay, no, na media kasi ito eh. Oo nga naman, yung sa amin kasi wala namang media eh. Pero kahit na part ng trabaho kasi yan eh. Sa bagay, hindi ko naman naranasan yung ganyang pagalitan ako nakaharap ang media. Pero kasi naman, 'di ba, hindi ka naman mapapagalitan kung gagawin mo talaga yung trabaho mo. Ba't hinayaan mong walang tubig dyan? Yan si Faith Del Mundo. Ilang taon na pala? 4 years? 4 years na walang tubig. Napataas ang boses ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez nang malaman niyang 4 na taon na raw walang supply ng tubig sa LRT-1 Baclaran Station. Sinabi yan sa kanya ng manager ng naturang istasyon, kaya nadismaya dyan si Lopez. Pero ang paninditan na yan ni Lopez hindi nagustuhan ng ilang grupo. Sa joint statement ng National Federation of Labor Chapter, Diyos ko naman. Hindi, kayo ba? Masama ba yon yung paninita na yon? I'm so sure after niyang manita ng ganyan, may tubig na dyan. 'Di ba? Kasi sa totoo lang, men, kapag, ito yung pananaw ko eh. Galing kasi ako, marami na akong pinanggalingan na ganyan. Even sa family business namin. Kapag ka lelembot-lembot kang magsalita minsan hindi siniseryoso eh. Pagka pagka masungit ka or alam na nila na ang gagawin nila oy, magagalit si Sir ganon. pagka na naman yan, pupunta daw dito ngayon. Mga ganyan, di ba? Pero pagka hindi ka ganyan, kung hindi ka stricto kasi, pero tama lang. Ako minsan, pagka halimbawa ako yung superior, naninigaw talaga ako, pero yung sigaw ko, hindi siya nakakapahiya eh. Parang, dinadaan ko sa biro, pero at the same time, minimake sure ko na for example, ganito, bibigyan ko ng example, do sa tindahan namin.
sa Ace Hardware no, nung nagtatrabaho pa ako doon. Nakita ko nagdadaldalan yung ano, yung cashier tsaka yung bagger. Ang daming tao, ang bagal-bagal. Sinigawan ko. Ano ba kasi ang problema mo? Sumama ka na kasi diyan makipag-date. Nang maayos na yung trabaho nyo, nang bumilis na kayo. Hinahaluan ko na lang ng biro na ganon. Pero hindi ko yung sasama ka na ba sa kanya sa Sabado? Sa day off nyo? O, okay na ha? Okay, magtrabaho na kayo. At least hindi masakit sa, alam nila na lang ako sa kanila, pero nandun pa rin yung, ng trabaho. 'Di ba? Puro panliligaw kasi yung ginagawa mo eh. Puro ka naman busted. Ayaw na nga sa'yo. Wag ka nang pumorma dyan. Doon ka na, refill ka na ng mga stocks, mga ganon. Hinahaluan ko lang ng ganon. Kasi syempre, alam mo din naman, may pinagdadaanan din naman yung mga. Pero at the same time, kailangan alam nila na may authority pa rin. Diba? So siya yun. Balik tayo dito sa may ipis. Siya ito. Nako, mukhang heads will roll Ang karanasan ni Joy, nakakahiyaan niya ito. Kaya agad niyang ipinag-utos sa General Manager ng MRT3 na mag-imbestiga at gumawa ng aksyon. Agad namang nahanap ang inirereklamong train set at isinailalim sa disinfection. Sa isang pahayag, sabi ng pamunuan ng MRT3, pinagpapaliwanag na nila ang Sumitomo, ang maintenance provider ng MRT3 system. Regular naman nila ang paglilinis at inspeksyon sa mga tren bilang bahagi ng maintenance program ng Sumitomo Corporation. Pero to be fair, yung kinalalagyan kasi ng ipis sa unexpected place no? Pero kahit na, hindi ba, alam ko, dapat ina-unscrew nila yan tapos nililinis sa binabalik, di ba? Mas mabusisi dapat ang paglinis. Kanina, pinapasok ang GMA Integrated News sa MRT3 Depot at eksklusibong ipinakita ng Sumitomo kung paano nila nililinis ang mga tren. Ganito po pinapaliguan yung mga tren ng MRT3. Ang tawag po dito automatic train washing. Meron po diyang ibubugang tubig na may kasamang sabon tapos dadaan sa may brush. At ginagawa daw nila ito araw-araw pagbalik ng tren ng MRT3 dito sa MRT Depot. Araw-araw din nila ang paglilinis sa loob ng tren bukod pa sa buwan ng deep cleaning. Sinasabon nila ang mga upuan, sahig, bintana, labas ng tren. Ginagamitan din ng vacuum cleaner. Siyempre may video ng media yan. Kinukuskos sa mga dumikit na dumi sa sahig gaya ng bubble gum at nagsispray ng alcohol pang disinfect pati na pest control sa mga sulok-sulok ng bagon. Yung nag-viral po na picture, dyan po nakita yan ito. Pakita ko sa inyo. Sa ganitong singit. Ang tawag daw po dito, stanchion fittings. Now, kung paano nagkaroon ng mga ipis dyan, yun yung iniimbestigahan daw ngayon ng pamunuan ng MRT3. Sabi Na siguro may nagsiksik ng pagkain dyan. Di ba bago ng mga babae yun? Minsan may karga-kargang baby, Tapos may biskwit siguro na kinakain. Tapos siniksik doon. Kasi doon naman nagkakaroon ng ipis pag may mga pagkapagkain, di ba? Sabi ng pamunuan ng MRT3, pinaiigting na ang paglilinis sa mga tren. Mel, sa ngayon, Kaya lang, yan Sa una lang yun di ba? Babalik na naman sa dati. Parang yung yung sa LTO. Masama ang loob ko Yung papel ko, isang buwan na yung motor ko, wala pa Ang sabi sa akin, nakausap ko yung taga Honda. Sabi ganun. Di ba ako mabilis na yan ngayon? Bumabalik na naman daw sa dati. Kasi hindi na issue. Pag na-issue uli yan, babalik na naman sa pabilisan yan, di ba? Balik na daw sa dati yung bagal Anyway, yan lang muna pag-uusapan natin. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.